You're in a Nutshell with me, Ina. Nako, very interesting ang storya ng ating kakwentuhan ngayon. Mabibilib kayo sa storya niya. Maliban sa good planning, I'd say, very admirable yung naging sakripisyo din niya a few years before he actually arrived in Canada as a butcher. Okay, sige, introduce ko na siya, ang ating panauhin, Jerome Jimeno. Naku, baka napanood nyo na, may vlog din si Jerome. Brandon Boy. Okay, Brandon, dahil nandyan din po siya sa Brandon in Manitoba. Okay, hi Jerome. Hi po! Sa mga kay Ma'am Ina, hi po. Oh, sakto birthday ni Jerome. Happy birthday. Nakakahiya na. Ngayon pa siya nagpa-schedule. Hindi ko alam talaga. Actually po, ang birthday ko po is Monday pa. October 20. Pero celebration, syempre, dahil kung kailan ang day off, alam mo naman dito sa Canada, Jerome, lahat gagawin mo na lang sa day off mo. Apo. Okay. So, ang storya ni Jerome, interesting. He was actually a government employee in the Philippines. Okay? Isa ang pinagtatrabahuan niya, isang office under HUDC, yung Housing Urban Development and Coordinating Council. Tama, Jerome, di ba? Anong ginagawa mo nun? Ano po ako, nag-start po ako doon 2006 as data encoder. Okay. Tapos 1 year na contractual, tapos napunta na ako sa procurement na matagal din po ako doon hanggang 2018 po. Oh, grabe, 'di ba? At napakalayo sa ginagawa mo ngayon. Sobrang layo po. Opo. Sobrang layo. Ngayon po ay butcher, as in nangangatay, tama, 'di ba? Opo. Ng mga anong baboy, ano ba? Baboy po, sa baboy. Dito sa Maple Leaf Foods po. Okay, sige. Diyan natin umpisahan yung kwento mo. What made you want to be a butcher? Paano ka naging butcher dito sa Canada? Bali po, kapareho niya rin po na na hindi na rin po sa amin po sa part na namin ni wife ko. Hindi naman namin napag-uusapan din na pumunta sa Canada. Kasi siyempre okay na naman yung sahod. Pareho po kami kasi nasa government office. Okay. Okay po yung sahod, ganyan. Kaya lang nung nagkaroon na po ng family, nagkaroon na ng mga anak. Oo. Kinukulang na po sa income. Tapos hindi namin na ma-manage yung mga yung mga gastusin, like yung mga, kasi kumuha kami ng sasakyan, kumuha kami ng bahay, tapos yung mga, alam niyo naman po, yung mga credit cards. Correct, nako po. Mamaya pag-uusapan din natin yan dahil isa rin yung problema ng ilan dito. To make the story short, dahil lang sa kakulangan sa pera saka yung nangyayari sa government natin. Kaya nag-depend na rin. Oo nga alam ko yung sinasabi ni Jerome, lalo na siya because he works for government. Yes, ang sinasabi mo ba yung parang pag nakakabalita ka syempre ng mga negative, corruption, nakakawalang gana kahit, 'di ba, nakakawalang gana, yun ang katotohanan. Pwede po ba natin discuss yung mga ganyan dito kasi sa ko kasi sa vlogs ko, hindi ko masyadong inaanin na ganyan. Pero isa kasi sa frustration namin na nasa government din yan yung pagka nagpalit ng administration, iba na naman yung pamamalakad. Parang saka nakaka-stress po. Isa po sa magandang tinanggal ng pagbubutcher is yung stress sa isip mo ba na pagka kunyari, minsan nasa bahay ka na, pinoproblema mo pa rin yung trabaho. Kunyari, weekend, sabi nga nila, nung bago ako mag-butcher, meron pa rin akong 2 days na walang pasok. Pero hindi, iniisip mo pa rin yung trabaho mo ng 2 araw na yun. Kasi papasok ka na naman sa Monday. Samantalang dito, ang difference, pagod lang yung katawan ko. Pero, pahinga talaga ako sa bahay. Pagkatapos mo galing sa trabaho, pag uwi mo, pahinga talaga na wala ng stress na iniisip. Ay nako. Mahalagang bagay yan. Lalo na kapag medyo tumatanda at may family. Parang gusto mo na pag uwi mo, iba naman ang, alam mo yun, iba naman ang i-enjoy mo.
'Diba? You have other things to do with your life, not just work. Don't get us wrong, sasabihin na naman, dito sa Canada, mag-work ka din. During your work hours. Work diba? hours lang. But outside that, you're more at peace, hindi ba? Sa totoo lang, parang family-oriented nga sila rito eh. Na pagka nagpahinga ka sa company, na sabi mo, family, walang dalawang isip. Sige, mag-leave ka na. O umuwi ka na, ganun. Ganun dito. Correct. Naku, alam mo naman sa Pilipinas, huwag niyong i-deny. Pahirapan, nakakahiya. Hindi man direct sasabihin sa inyo na ba't may mamamatay na ba? Parang gusto mo para mag-leave ka. Ganun. Nako, no yan dito sa Canada, sa mga employers dito. They cannot say that to employees. Anyway, sige, let's go back to itong butcher. Okay, ang interesting dito kay Jerome kasi, again, hindi siya butcher sa Pilipinas. Opo. So, ang ginawa ni Jerome, nag-aral siya niyang kanyang bagong craft at naging empleyado siya for a couple of years. Di ba? Basically, from being a government employee, nag-shift siya to be a butcher solely because tina-target niyang makapasok dito sa Canada. Tama ba yun? Una sa lahat, bakit butcher ang inisip mo pala? Ano po nung una po ang pinag-uusapan ng wife ko saka ako is mag-student entry. Nako, ang mahal. Ay, nako, yun nga po yung inaano ko, sabi ko. Ngayon, ang inaano namin is pumasok ka na lang, mag-estudyante ka na lang. Sabi ko, sigurado ka ba na isusugal natin yung pera na, kasi wala naman kaming ganung pera eh, kailangan mo ng 1.5 million na dahanap ka pa ng pondo, mangungutang ka pa, mga ganyan. Ilaloan ko pa yun, ilaloan pa namin yun para lang isugal na pumunta rito. Tapos, sabi ko sa kanya, pagpunta natin dito, may utang tayo na 1.5 million, tapos, hindi pa natin sigurado kung makakuha talaga tayo ng trabaho, ganyan, or baka ibabagsak ko pa yung pagiging, kasi hindi, ang tagal ko na pong naging estudyante eh. Tapos sabi ko, sige. Tapos nag-research lang po ako through sa mga FB groups kung ano yung pwedeng entry papunta rito sa Canada. Yun nga I stumble po yung sa mga butcher group, yung sa mga natapos yung mga vloggers din natin dito sa Canada. Doon ko na sila nakilala. Pwede pala ang butcher. Actually, dalawa yung yung option ko, yung pagiging butcher saka yung pagiging welder. Kasi yung welder din po pwede. Marunong ka nung pareho, hilig mo yung pareho. Hindi po eh. Hindi ko na po pinurso yung welder kasi nakita ko po parang hazardous yung mga fumes, yung mga ganun. Sabi ko ayoko nito. Nakita ko ngayon yung pag-butcher. Tapos nagtanong na po ako sa mga group na pwede po ba akong mag-apply, ganyan. Talagang minano-mano ko. Nagtatrabaho pa ako sa office niyan. Sabi, merong sumagot sa akin, sige, ganito gawin mo. Tapos kinausap ko yung wife ko. Sa ano lang to, na-meet mo lang siya dun sa mga group? Sa mga FB group. Okay. Ano po yan, yung mga empleyado rin ng mga sa supermarket. Sumagot lang na sige, pumunta ka rito para yan, ganun lang po. Tingnan niyo yung naging sacrifice ni Jerome. Nako, syempre sa Pilipinas. I'm sure, Jerome, inisip mo. Nako, ang mga tao dito sasabihin, mula sa parang opisina, biglang bumaba. Yan. Parang nangatay ka ng baboy. Kaya po ang ginawa ko, parang nag-sign off ako sa aking FB account. Parang nawala lang ako sa buhay ng mga kakilala ko. Talagang hindi ko pinaalam sa kanila kung saan ako pupunta, saan ako magtatrabaho. Kasi bigla akong nag-resign eh. Sabi, ano nangyari sa'yo? Tapos tatawagin ako ng mga tropa ko sa office. Kakausapin nila ako, syempre. Saan ka na nagtatrabaho? Basta secret na muna. Malalaman niyo lang siguro mga 2 years, ganyan. Ayun, tapos nung nalaman nila, yun nga, magbubutcher na ako, saka paalis na ako papunta Canada. Tingnan mo. Alam mo, pero nakakalungkot, Jerome, that you even had
to do that. You felt na Yes. to protect basically your mental health dahil I'm sure yun yung iniisip mo, parang hindi mo sasabihin na ito yung trabaho mo. 'Di ba parang Opo. it's another mindset dyan sa Pilipinas na nakakalungkot. Isa pa po Ganon. yun sa sa gusto kong sabihin na kasi pagka yung nakikita kasi nila na nagtatrabaho sa mga supermarket, parang ang babat ang tingin ng mga tao. Sa totoo lang parang ang baba ng tingin sa mga merchandiser, sa mga na yung ganyan trabaho is kinakahiya ng iba. Yung sahod ko nun is 537 a day lang eh. Nung time tignan mo. Tapos ilan yung anak mo nun, Jerome? Dalawa. Buti na lang po. Kaya po, ang nag-decide din kami na ako magtrabaho ko sa ganun. Kasi yung wife ko naman, nasa na rin, maganda rin yung position sa social housing. Ka-office mate ko po kasi siya eh. Sabi ko, kaya lang, yun nga, ang naging malaking sakripisyo is yung sa wife ko. Siya yung lahat gumagastos nung time na yung pagbabayad ng sasakyan, ng bahay, gastos sa... Kasi yung, saan naman po talaga mapupunta? Doon mo makikita yung halaga ng 537 na sahod araw-araw. Kaya nga napakaliit talaga. Yan yung sinasabi kong sakripisyo ni Jerome, imagine. Siyempre, nilunok niya yun for 2 years, letting, his wife shoulder most of the expenses. Dahil, pero maganda dun, meron silang long-term goal, di ba? Alam nila yung pinasok nila. I'm sure your wife was already in a way, pinaghandaan niya na ito yung mangyayari talaga for the next 2 years plus, or 3 years. Ano pa po yan dumaan pa po yung pandemic. Diyos ko, parang dinoble yung pahirap. I-share mo sa amin yung experience mo nung 2 years, no? Bago ka nakapag-Canada. 2 years kang nag-butcher saan? Sa yung sinabi ko nga po, di ba nasa government pa ako. Ngayon, kinontak ako ng aking naging team leader sa congressional sa may, circle sa... QC Circle Memorial. Sa may Quezon City po na, sa Welcome. Ano ba yung pangalan nung na yun? Sa congressional po banda eh. Sa Robina Farms po ako nakuha. Ngayon po, kinontak lang ako ng aking team leader. Pagpunta ko doon, kinausap niya ako. Tapos sabi niya, sige magpasa ka ng mga ganito, ganyan. Sorry Jerome, team leader siya? Kasi may mga team leaders po yan eh. Kunyari sa Monterrey, sa Robina Farms. Okay. Sila po yung nagmamanage nung ng store na yun. Ngayon po sabi niya, sige magpasa ka na ng mga requirements mo. Pa po ako nito, nasa office pa po ako nito di sabi ko, kinausap ko yung wife ko, ito na. Itutuloy ko na ba to? Kasi binibidyo ko pa sabi ko, ito ba yun? Ito na. Sabi ko, marunong ba ako niya? Tinitignan ko sila sa loob. Nakikita ko kasi sila sa loob na nagkakatay. Ganun. Sabi ko, kaya ko ba yan? Kasi wala naman akong experience sa ganun. Yun na nga, buti tinanggap ka pala, Jerome, kahit wala kang experience. Yun nga po yung inaano ko rin sa kanila. Ngayon po kasi mahirap na yung yung pag-a-apply. I-discuss po natin mamaya. Kasi parang pineperahan na rin yung mga kasi nga nakita na in demand yung trabaho sa ibang bansa. Ngayon po hindi ka na makakukuha basta-basta ng kunyari papasok ka lang sa supermarket, kailangan may experience ka pa. Ngayon pagpunta ko po doon, kinausap ko yung wife ko, sige na, ginawa ko po, nag-leave lang po ako ng 1 month sa office. Sabi ko, titignan ko muna kung pwede ba talagang gawin tong na to. Sabay yun, nung nagtuloy-tuloy, nakita ko naman kung paano yung tinuturo naman nila kung ano yung mga gagawin, ganyan. Actually, natutunan ko lang yata dun sa store na yun, maglinis lang eh. Kasi po yun depende pa po sa mapapasukan mo kung meron yung mga talaga, yung mga carcass ng baboy. Nakasabit ng mga gano'n. Pwede mo siyang pag-aralan kung paano mo siya i-debone, paano mo siya ipa-primals. Dumadating doon sa amin, puro mga yung mga frozen na, yung mga box meat. Kaya ang natutunan ko lang talaga doon sa unang taon ko doon, paglilinis lang ng store na hindi mo naman gagamitin dito sa Canada. Bale, nung yung mga sumunod na store ko, tinignan ko na kung meron ba silang mga kinakatay na baboy, yung nagdidebone ba sila. Yun, napunta ako dito sa may California Gardens.
Malapit ang dati kang apartment Opo. mo diyan. Okay. Opo. Kaya sarado na siya ngayon eh. Oh. Tapos dun po, katabi namin kasi, actually pareho pa rin po ako ng company na sa Robina Farms. Wala pa rin kaming mga, yung mga carcass na katabi namin yung Monterey. Yung Monterey kasi, lagi silang merong mga baboy na delivery tuwing umaga. Nakikigulo lang ako sa kanila. Uy pre, paano naman ako, patulong naman ako, paturo naman ako kung paano mag-debone, o sige, ikaw tumira na itong isa, pagdadating yung umagang baboy nila, ako yung magde-debone yun, magpa-primals, tinuturo lang nila kung paano, kasi ang pinaka-importante sa kaya inaano ko rin sa mga subscribers ko na kailangan ng experience is tinitignan dito yung kung paano humawak ng knife. Marunong ka talaga dapat humawak ng knife kasi talagang yung kamay dito bugbog. Pagka nagpakwento ka sa mga kasama namin dito sa yung iba hindi na gumagalaw yung daliri, yung middle finger nila, gaganyan. Yung middle finger naiiwan, ganun. Talagang masakit sa kamay po. Iba po yung trabaho sa Pilipinas. Ikukumpara mo rito. Ibang-iba. Inano ko lang sa 2 years, nag-gain lang ako ng experience. Parang nakita nila na ganun, ba't nandito ka? Di ba maganda na isahod mo dun sa dati mong trabaho? Hindi nila nakikita yung big picture na, kaya ako nagaganito para makagain ako ng experience, para makapunta ako sa mas magandang future ko. Tapos sinasabi ko sa kanila na, nandito na kayo, nagtatrabaho na kayo, ilang taon na kayo dito? Bakit hindi kayo nagtatry mag-apply sa sa mga agencies natin diyan sa Pilipinas? Kasi ito nga yung mahirap na kinukuha ko, yung experience, kailangan ko ng 2 to 3 years para lang makapasok yan. Kayo nandito na kayo, bakit hindi kayo nag-try? Hindi sila aware no? I'm sure, hindi po sila aware. Kung alam lang nila, di ba? Katulad sa mga story nyo, kapag marinig nila, nako, mas marami talagang mapapaisip. Nako, kasi nakakalungkot talaga, Jerome, o nakita mo yung mga kasamahan mo, yung quality, yung buhay nila doon bilang mga butcher, nangangatay ng baboy o baka man, ano man. Kumpara sa mga kasamahan mo dito, ang laking pagkakaiba ba? Malayong-malayo po. Dito po, sa Pilipinas po, kung iisipin mo, pareho lang kami ng tawag ng trabaho, pagbubutcher. Sa Pilipinas po, ang kinikita ko is 537. Sa aking experience, sa mga kasama ko, nakakausap ko sila, nabubuhay sila dun ng papasok ng tapos maghihintay ng sahod ng hanggang kinsenas para lang ipambayad sa mga utang nila na ginastos na nila. Tapos yung mga bilihin sa bahay, gastusin sa mga anak, pagkakasyahin mo yung 537 a day na yon. Napakahirap po talaga. So, samantalang yung mga butcher dito sa Canada, butcher sabi ko sa kanila, hindi ako dito yung mga officer, mga ganyan-ganyan, butcher lang katulad natin dyan sa Pilipinas. Yung mga kasama ko rito, may sariling sasakyan, may bahay na binabayaran, lahat yan, nabibigay nila, tapos meron pa silang savings, meron pa silang pangluho. Hindi siya, mas malaki po kasi yung sahod dito ng mga ganyang butcher kaysa yung pag mag-a-apply kayo sa mga ordinaryong trabaho. Kaya minsan nga, mas malaki. Kasi considered skilled job din talaga ang butcher. Hindi ka makakapag-butcher ng ganun-ganun lang dito. Hindi siya trabahong binibigay lang kung kani-kanino rin. Saka ayaw po ng mga puti dito ng trabaho na yun. Kaya mga kasama ko po rito, iba-ibang mga lahi din. Okay. O sige, bago meron akong gustong itanong tungkol sa sinabi mo na mga dito, merong sasakyan o bahay. Paano muna yung naging, paano ka nakahanap ng trabaho dito? Agency? Paano ba? Opo. Nung na po, na-gain ko na po yung, yung experience ko na 2 years. Kasi ang target po talaga, ang sikat po dyan nung time na nag-a-apply ako is yung High Life. Okay. Yung High Life po dito sa Maynipawa. Ngayon po, kausap ko yung isang kasama ko rin sa pagbubutcher sa supermarket. Sabi niya, 2 years ka na, bakit hindi ka pa nag-a-apply sa mga natin, sa mga agencies natin? Sabi ko, kailangan ko kasi 3 years . Ang alam ko kasi,
3 years. Yun yung nakalagay sa ano sa mga ano nila pagka mag-hire sila, sa mga Facebook page nila, yung Magsaysay, yung ISO, yung Staff House, pwede ko pa pong banggitin. Yan po yung mga agencies, natin sa Pilipinas na legit po yan mga yan kasi ngayon po may mga nagsusulputan ng mga ibang agencies na hindi na natin alam. Ingat-ingat kayo. Oy, may episode ako, kaka-upload ko lang kanina tungkol dyan. Paano nyo malalaman kung legitimate ang mga agency at mga hiring. Okay, go ahead. Panoorin nyo yun. Tapos yun po, nalaman ko na pwede na pala akong mag-apply. Sinabihan ako, bakit di ka pa nag-a-apply? Meron ka ng experience. Ganun ba? Pwede na? Ayun, tapos yun, doon na po ako nag-try sa mga agencies natin na mag-apply. Sa ano po ako nag-apply, yung Magsaysay, ISO, saka yung Staff House. Sabi ko, ano na lang, whichever comes first, sabi ko, kung sino yung mauna sa kanila na tumanggap sa akin. Basta, a-applyan ko lahat yan. Ngayon po, ang dami na ring nasa UK. Actually, kahit saan ka po pumunta, Australia, UK, New Zealand, pagka meron kang experience ng pagbubutcher, pwede mong applyan lahat yan through our agency sa Philippines. Sinuwerte naman po, natawagan ako. Siguro mga ilang buwan lang. Oo. Na-interview na ako ni Staff House. Nakita nila yung ano ko, yung aking yung resume, online resume sa mga sa mga job seeker. Job Street, mga ganyan. Ayun, sa Job Street po. Natawagan ako, naalala ko noon, naka-break lang ako Nakaupo ko sa may sulok ng store namin, tapos biglang may tumawag. Sabay yun, nagtuloy-tuloy na po, sinuwerte. Tapos, sa ngayon po, kailangan na nila yung merong IELTS. Ano yan, yung English proficiency test. Noon, nung panahon mo, hindi? Kailangan naman po, pero hindi siya yung kasama sa requirements talaga. Bali, meron lang pinagawa sa akin na mock exam. Alam mo, ngayon ko lang naisip, pero kailangan mo din, Jerome, ng lakas ng loob. Kasi kahit na iniisip mo nga naman, okay, makaka-Canada na ako kapag meron akong experience, syempre, there's still no guarantee on how soon or if at all, matatanggap ka naman o may maging employer ka dito sa Canada, di ba? May concern ka ba at that time na parang, naku, ito na mag-a-apply na ako. Mag-work kaya to dahil pinaghirapan ko to na mga 2 taon na, ganyan. Opo. Bali po, ang pinaka-concern ko lang kasi sa akin, yung yung age. Kasi, although dito, pag nakikita nyo sa mga nagvo-vlog dito sa Canada, sinasabi nila, walang age limit dito, walang age limit. Ang problema mo kasi, yung mga agencies natin sa Philippines, sila yung merong naglalagay sila ng age limit hanggang 40 years old lang. Tapos ngayon sa birthday ko na to, magka-40 na ako. Yan, happy birthday. Malapit lang kami ng edad ni Jerome. Hindi ko nasasabihin, pero sasabihin ko malapit lang kami. Oo nga po Tapos, yun po, nung time na yun, ang pinaka-concern ko lang is yung age ko, saka kung ipapasa ko ba yung IELTS exam na yan. Yun po yung isa rin po yung sa kinakatakutan ng mga kasama ko sa supermarket. Sabi, paano yan kuya? Mag-i-exam kami ng kasi karamihan, sad to say po, karamihan po ng mga kasama sa supermarket, mga high school graduate lang po kasi talaga sila. Pero sinasabi ko sa kanila, kaya yan kasi mababang score lang Ang CLB 5 lang yata, CLB 4 lang, pwede ka nang maka-apply Yeah. Alam nyo, wag sila dapat ma-discourage, Jerome, because if you notice, yung ibang mga nationalities, ibang lahi, mas kahit pa high school graduate sa Pilipinas. Yun tinarap sinasabi. Ay nako, mas magaling talaga tayo mag-English kumpara sa kanila. And yet, so many of them are also here. So don't be discouraged. Hindi nyo, ay nako, yung mga, ayoko na magbanggit ng mga lahi. Pero minsan nagtataka ako, mga nandito, hindi nga at all marunong mag-English Talagang todong barok lang sila mag-English Pero isipin nyo, nandito sila. Oo. Kaya pinag-ano rin sila pinag-IELTS din sila pagkakausap ko sa katabi ko sa I wonder how they passed it. Sa totoo lang. Hindi ko talaga alam. So, kayang-kaya nyo rin yan, Tinan mo si Jerome. Opo. Yun po yung sinasabi ko sa mga kasama ko sa supermarket. Tapos, nung time na yun, parang yun din yung naging way ko, naging ko sa kanila na tinutulungan ko silang ini-encourage ko sila, tinutulungan ko sila. Paano yung kuya? Hindi naman, kasi pagka magre-review, center ka, mahal. Mahal yung mga review center ng English. Ginagawa namin ng wife ko,
merong reviewer, magse-search ka lang naman sa internet. Oh, ito maganda to. Yun yung ginawa kong pang-review. Print out ako ng mga pang-review. Ginawa ko, pinamimigay ko rin dun sa mga kasama ko sa supermarket. O yan, reviewer. Tinuturuan ko sila kung paano mag-review sa mga English, ganyan. Tapos minsan naglolokohan pa kami, nag-i-Englishan kami sa supermarket, ganyan. Talagang ine-encourage ko sila na ganito, ganyan. Pero ang kagandahan po nun, sa mga simpleng tulong ko na yun sa kanila, ngayon po, nasa ibang bansa na rin sila. Alam mo, yan ang kahalagahan ng pag-surround yourself with people who will push you to do, better things in life. Totoo. Tulad ni Jerome, yun ang naging silbi niya dun sa mga kasamahan niya ngayon. Alam mo naman, ito na naman sa Pilipinas, naku, wag ka, hindi ka matatanggap dyan. Kailangan daw ganito, kulang tayo dyan. Naku, mahirapan ka lang dyan, mag-aaksaya ka lang ng oras dyan. Alam mo, wala talaga. Wala ka talaga marating. Isa po yan sa kaya hindi ko sinabi kung ano yung trabaho. Kasi yung mga nasa paligid mo, parang malalagyan pa yung isip mo ng doubt eh. Magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo na, bakit ko ba ginagawa to? Okay na naman yung trabaho ko. Sasabihan ka ng ganito, ganyan. O, umalis ako sa Facebook ko, nag-deactivate ako ng 2 taon. Tapos gumawa ako ng ibang persona, gumawa ako ng ibang Facebook. Kaya yung mga kakilala ko sa supermarket, iba ang pagkakakilala sa akin. Ay yung mga kaopisina ko, iba rin. Ang pangalan ko, Jerome Skywalker. Talagang nung 2 taon na yan, naging ibang experience sa akin. Yung negativity na yan, umaabot yan hanggang nandito na sa Canada, alam nyo ba? Dito ko na ipapasok yung gusto ko dapat itanong kanina. Kasi nabanggit mo, yung mga butcher dito, di ba? Meron na silang na babayarang sasakyan, bahay. Itong mga negative, o yung mga lagi naghahanap ng kamalian sa mundo, ang sasabihin, oo nga, meron ka yan, uutangin mo naman yan sa din. Pagbibilhan mo, habang buhay mo yan huhulugan. Puro ka utang din dyan sa Canada. Anong masasabi mo dyan, Jerome? Ang masasabi ko lang po, ganun din naman sa Pilipinas. Kaya nga. Puro utang ka rin naman sa Pilipinas. Pero ang problema mo sa Pilipinas, yung utang mo, yung pang-araw-araw mo lang na dito, yung sinasabi nilang utang, utang lahat yan, yung sasakyan, bahay. Pero meron ka pa rin extra. Hindi yung tulad sa Pilipinas na yung pambayad mo, yung utang mo, yun na lang yung sinasahod mo, pambayad mo na lang lahat halos. Yung kausap ko sa supermarket, parang sila na, Kuya Jerome, baka pwede namang makahiram ng ganito. Bakit? Wala ka ba sahod? Kaya lang pambayad ko na lang siya. Parang puro ganun na lang yung buhay nila. Parang nagpapatong-patong lang yan, guys. Sa isip nila, puro na lang, hindi, enjoy nyo naman yung buhay, sabi ko. Ngayon, yung mga nandito na sa Canada, may mga utang sila, pero nakukuha pa rin nila yung luho nila. Ako, personally, hindi ko naman kasi kasi wala pa akong sasakyan. Sa batch namin, ako na lang yung hindi pa nakakabili ng sasakyan. Pero inaasar ko nga sila na marami akong pang savings. Tapos pag nagpapadala ako, yun nga yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ngayon na parang nararamdaman ko na alam niyo yun, parang tatay ako. Ako yung padre de pamilya. Kasi nung nangyari sa Philippines, actually, nung nasa office pa rin ako, mas malaki pa rin yung sahod ng wife ko sa akin. Kasi siya parang nasa managerial position na parang hindi ko nararamdaman na dapat ako yung provider. Ako dapat yung gusto ko yung ganun Parang, nung napunta na ako rito, hihingi yung wife sa akin ng yung kailangan ng anak mo na ganito. Padala, ganun lang. Go! So, kailangan mo ng ganito. Padala, walang problema. Ganun lang. Parang ang sarap sa pakiramdam na ganun yung nakakapag-provide ka na sa family mo. Ako sa totoo lang, I don't have any problem na magkatrabaho ka. May bayarin ka. Di ba, bayaran mo yun? Parang, sa Pilipinas ba, ganun din naman. Nagbabayad ako ng rent. Bayad ka ng pang-transportation mo. Alam mo, parang, as long as iba yung overall quality of life ko, okay lang. I don't mind working and paying stuff. Usually po, yung mga nagko-comment ng ganyan, mga wala naman sa Canada, yung mga
Yung makikita Ay, nila na, naku. puro utang ang kunyari lang maganda yung buhay mo diyan, pero puro utang ka naman diyan. Tapos titignan mo yung profile nila, nasa Pilipinas lang din. Nako. Inisip ko po talaga yung para sa mga anak na, kahit hindi na sa amin ng Correct, correct, oo. Okay, speaking of, ayan nabanggit mo, are they coming over? Do you plan to eventually get them here? Opo, Yung wife mo ba willing i-give up ang kanyang managerial position in ano po, talagang kaya nga po niya ako pinayagan na mag-apply dito kasi gusto niya rin talagang mawala yung Oh, stress sa buhay. naku magiging masaya si mami dito. Kung ikaw na ang daddy dito, Oo nga po, tapos eh. mag-aalaga siya ng mga anak, hindi niya poproblemahin ng tuition. Opo. Yan yung Ay yan naku, yan yung pinaka-ano ko sa kanya na gusto ko ma-experience niya naman yung pagiging nanay lang sa bahay. Sa ano ko ngayon, sa sahod ko ngayon, kasi yung iba kong kasama nakuha na yung family, tinatanong ko ngayon sila kung kaya ba ng kahit hindi mhm, nagtatrabaho yung wife mo? Kayang-kaya pre, sabi niya, kahit nga hindi mag-OT okey lang, eh. Kasi dito pagka oh, nag-OT ka talaga malaki yung sinasahod mo na. oo, Sabi kaya naman kahit di ka mag-OT, kaya yun yung napag-usapan namin ng wife ko. Pagdating niya rito, kahit di ka na muna magtrabaho, walang problema. oo. Mag-relax ka lang muna diyan kahit sa akin lahat ng walang problema. Kasi Wow. gusto kong ipa-experience sa kanya, kasi ilang taon Parang to siya thank talaga her in a way na parang after so many years of opo. helping you out, 'di ba, supporting you. Buong buhay niya kasi nagtatrabaho na rin kaya parang hindi niya Oo. na-experience na nasa bahay lang, gano'n. Sabi ko mag-Netflix and chill ka muna diyan, mga Tsaka gano'n. enjoy niya ang Canada, napakasarap. Ang bango ng hangin sa Canada, Oo, aminin mo, 'di ba may ibang totoo po. simoy ang Lalo na ibang pagka simoy. dito ka sa amin, probinsya dito, eh. Oo, alam mo and also pala 'yan speaking of, siguro dun sa mga mag-a-apply Jerome, they also should factor in ba kung saan sila magtatrabaho. Kasi I'm Opo, guessing the reason why kayang-kaya ng sweldo ni Jerome, kung mm, bubuhayin niya mag-isa lang siya ang kanyang, mm. mag-ina, ay medyo lower cost of living diyaan sa, Dito po sa Manitoba, 'di Manitoba, ba? Sa opo, province of totoo po. Manitoba. Dito Sa kasi naku sa Ontario, oo nga po, napakamahal dito. sa sa Napakamahal, naku po, baka hindi kaya ng single income if you have, opo, 2 iba, children. So kami, imbis na maglaitin ko naman itong probinsya dahil very happy pa rin naman kami mm, dito, 'di ba, decide to be elsewhere where totoo. it's more affordable. Puwede naman pong gano'n. Opo. Ang rent ko po dito sa room ko ngayon na napakalaki, Mhm. 300 lang to all in na. Oh, 300 wow! Canadian Pati dollars. utilities mo kasama Opo, din dun? lahat lahat na po Oh, 'yun. wow! Okey. Pati nga internet, eh, kaya ang ginawa ko nagpakabit ako ng sarili kong internet Oh, para wow! mas Pero mabilis, eh. Jerome, inaasahan mo ba na kasi nga sabi mo nagtatanong ka naman sa mga kasamahan mo, kaya naman yung salary. Mm. Siyempre, I'm sure, metikuloso ka siguro sa pagba-budget pagdating na Opo, ng panahon na opo, nandito na sila, naku, ang mm, magiging renta namin mas mabigat na. mm, Posibleng kailanganin o gusto niyo ng bumili ng kotse, naku, kaya pa ba yun? mm. Nagko-compute ka na ba as early as now? Oo, 'yun nga po, eh, inaano ko, kino-compute ko. Saka ang maganda po kasi niyon, may nauna na sa'kin na ka-batch ko na Okay. yung lahat ng pagdadaanan ko rin, na tingin kong pagdadaanan ko, ngayon na-e-experience niya na. Meron na siyang nakautang na siya ng kanyang sasakyan na malaki, tapos nagrerenta na rin siya ng bahay, kaya pa rin naman po. Yung parang Oo. nire-rent niya is nasa $900, tapos yung sasakyan niya nasa 1,000 din yung binabayaran niya. Tapos siyempre yung mga sa nilipatan nila, hiwalay pa yung mga kuryente, Utilities, mga oo. lahat. Kaya naman daw po. Kaya hindi rin Oo. ako natatakot na saka maganda ngayon pinag-iipunan ko talaga. O sige, what do you like best about Canada before we say bye? Unang-una po sa lahat, siyempre sahod. Hmm, oo naman, Napakalaki let's ng be sahod real. dito, napakalaki ng sahod talaga rito. Parang plus points na lang yung yung sa ano ba 'to, yung wala ka ng stress na Hmm, natanggal na. Dito talagang masakit lang yung katawan mo pero wala kang stress na iniisip. Yun. Tapos dito, sa nakikita ko sa namin, sa lugar namin, hindi mahihirapan yung mga anak ko. Tapos yung ano pa 'to, yung environment, napakaganda. Hindi tulad oo. kasi sa Makati ako, eh, masyado ng mausok, mga ganyan. Tapos saka dito nga pala, yun yung pinakaano ko, yung mga estudyante rito 'no, masyadong relax. Yung sa Pero yung ano, yung anak ko po kasi ngayon high school,
nai-stress sa ano sa school na daddy parang sobrang dami kasi nilang ano laging nag-e-exam, laging ano parang stress na stress sabi ko, "Don't worry anak, pagkadating mo rito hindi mo naiisip." "Are you sure?" Sabi Iba niya sa kasi, akin. iba ang priority, iba ang method of Opo, totoo. teaching dito sa Canada. It's less, ano ba, less memorizing, more of Saka hindi sila life masyadong homework. skills, Oo. mga ganun eh. Kapag bata, mga ganun Opo. yata. Okay, thank you so much, Jero. Alam mo, gusto ko pa sana pahabain, pero ang hirap mag-edit kapag mahaba din masyado Alam ko po yung feeling na yan. ang video. But it's been so fun. Sana maraming natutunan. I'm sure maraming matututunan ang mga nanood sa atin, especially those interested in becoming a butcher here Opo. in Canada. Tignan nyo si Jerome, hindi siya talaga originally butcher hat. Hindi. He started from scratch and he planned it out and now he's very happy here in Canada. So yun lang po. That's it for this episode. Maraming salamat, Jerome. Thank you rin po sa pag-interview.